Once upon a time, sa bayan ng Hordan sa Guimaras, may nangarap maging sundalo, si Leo. Amo ginang gusto ko suna mag-army ko mo. Tiga ang kaso lang yang ang nanay ko hindi sa magsugot sa muna kanya tag-tagati ka mo to nalapakan mong imo kamatayon sinada. Dahil nabigo, si Leo nagrebelde, naging siga. Medyo bad boy gina ko didre bisan mangkot-mangkot din ako. So una inom kung standby ko sa diin-diinom na. May mga atraso to sa piyati, siyempre ara ka man day. Hanggang nakilala niya si Maria Fe. Pagka nakapamilya na ko, likaw-likaw na ko na sa mga muna. Laking tuwa ni Leo, isilang ang kanilang panganay, isang lalaki, si Leo Jr. o Yokyo. Nalipay ko pagka balo ko nga laki. Nung bata pa raw si Yokyo, spoiled siya sa kanyang ama. Bang! Bang! Sing gamay sa akin, nabaklang ko sing mga halampangan niyang mga traktarak o pusil-pusil. Pero hindi na siya gusto igin niya, mga bagi na ya. Mag-aki na di ang mga maestraso na nada. Gaamo gina sa mo, ginaimutada niya ginaya. Yung mga pambabaeng gawain, yun yung ginagawa ko. Tapos kadalas mga kalaro ko, mga babae. Minsan po, tinatanong niya lang po ko kung ano ba talaga yung gusto ko, ang lalaki o babae. Sinasagot ko naman po siya, babae. Kaya yun po, pinapagalitan niya po ako. Kung nasaway ko na siya nga, hindi ko gusto mag-anad sa bala mo na. Junior ko sa daan mo, gusto ko mag-normal lang yung kanya nga laki sa mga pariyo man sa akong la. At least kanami, ako may madalas yung apelido ko. Lumayo ang loob ni Yokyo sa kanyang amang siga. Bahala kayo dyan, maganda ako! Hanggang unti-unti siyang nagladlad. Gustong-gusto ko po maging makeup artist hanggang sa sinama po ko ng handler ko ngayon sa Miss Gay. I am Chloe Lay Malimit and I thank you. Nalaman na lang po nila na nag-join ako ng pageant kasi po nakikita po nila na meron na po akong mga sash. Nahihiya ako kasi baka sabihin ng iba na may kapatid akong bakla tapos sumasali sa mga contest. Minsan nag-aaway kami, lalong-lalo na kapag gabi na siya umuwi. And hindi ko po sinasabi sa kanila pero feel ko mayroon silang favoritism sa amin magkakapatid. Na parang yung nakafocus lang sila sa mga kapatid ko sa bunso namin. Kapag lasing na lang po siya, doon niya na lang po sinasabi sa akin na wag po ako magiging bakla dahil nakakahiya po yun at hindi daw po yun makakatulong sa akin. Ako daw po yung anak niya na papatay sa kanya. Gusto ko normal man saya nga makapamilya sa uli. Siyempre paano ya kung mag-gulang ka na may mabulig sa iya sa imo bla. Pero may kakampi si Yokyo, ang kanyang nanay Maria Fe. Gusto niyang sumali sa mga contest na pageant, pinapayagan ko siya. Siyempre proud ako, parang totoong babae kong kumilos. Sa kasalukuyan, pinagsasabay ni Yokyo ang pagsali sa mga beauty contest o BeauCon at pagraraket bilang makeup artist. Meron daw kasi siyang pinag-iipunan, ang kanyang debut. Pinili ko po na mag-debut sa 18 kasi yun po talaga yung sigaw ng puso ko na kahit pinanganak akong lalaki, pusong babae po talaga ako. Gusto kong ipakita kina mama na kaya kong gumawa ng sarili kong party na hindi ako humihingi ng pera o suporta nila. Ito rin po ay magiging inspirasyon sa mga libo-libong kapwa ko LGBT. Doon nakibot naman ko balsa nga muna. Paano kayo mo magdibo? 18 ka pa lang. Kung ninsindihan mo, ang magpadibo ka, 21 ka gina. Mabuti na lang, to the rescue, ang kanyang fairy godmothers, ang kanyang mga BFF o best friends forever, nagbayanihan. Sinagot ang gown, decors, makeup at pre-debut photoshoot ni Yokyo. Parang magkakapatid lang kami dito sa barangay, nagtutulungan. Pero wala na raw ibang birthday wish talaga si Yokyo, kundi ang mapabilang sa kanyang 18 roses. Walang iba kundi ang kanyang ama. Hindi ko po masabi sa kanya na gusto ko po siyang isayaw dahil hindi niya ako tanggap. Para sa amin, mga bakla, yun po yung pinaka-hardest part ng buhay namin. Nasabihin sa tatay namin na dito kami masaya. Kaya kabalungan sa daan nga, hindi ko hilig sa mga monobla. Kahit na ikaw ay nagbago na, ibigin pa rin kita
takot at nagsisigaw